Dumating noon ang ilang Pariseo, sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na yun na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ng iyong mga mamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpapalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, pag-ibig ng Panginoon Diyos sa Jerusalem. Ano po nakikita niyo rito, Kuya Joe? Mga kapatnubay, ayon po sa salita ng Diyos, kaya po gustong ipapatay ni Herodes ang Panginoong Hesus dahil sa mga kabutihang pinangangaral niya, dahil sa mga kababalaghang ginagawa ng Panginoong Hesus, at dahil sa pagpapagaling sa mga inahalian ng demonyo. Ginagawa po ang lahat ng ito ng Panginoong Hesus dahil sa pag-iibig niya sa Jerusalem. Ang masamang si Herodes naisip po na ang Panginoong Hesus ang aagaw sa kapangyarihang nasa kanya, kaya gustong ipapatay ang Panginoong Hesus. Totoo po yan. Alam po ninyo, selos Selos ang naignong kay Herodes Noong nasa kasagsagan na ng pangangaral ng ating Panginoong Hesus, ayaw niya kasing mapapako yung atensyon ng mga tao kay Panginoong Hesus Dahil kasi, itong mga Herodes na ito, ayun, sabi nga rito ng Panginoon, alamid alam mo ninyo, nung araw ho kasi, itong mga hari, yung mga hari nung araw, yan kasi yung gusto nilang tawagin silang Diyos. Yan yung dinidiyos ng mga tao noon Ngayon, itong dumating itong ating Panginoong Hesus na nangangaral, ayaw nilang mapapako yung attention dito sa Panginoong Hesus. Gusto nila sa kanila sapagkat sila ang dinidiyos ng mga tao noon, nung mga panahon yan, yung mga hari na yan. Yan ho ang tawag nga ho sa kanila Diyos, yan yung sinasabing Diyos-Diyosan. Yan ng mga haring yan. Dahil yan ho ang gusto nilang itawag sa kanila, yung mga haring yan. Ano po yung nakikita rito, Kuya Ben? Alam nyo, dito sa pagkakasalaysay dito sa balita pong ito, sa mabuting balitang ito ng ating Panginoon, makikita natin kung paano kamahal ni Jesus yung lugar ng Jerusalem. Sapagkat nais niyang gawin ang lahat ng bagay. Lahat ng kabutihan na maaari niyang gawin sa lugar na yon. Nalang kanyang pagliligtas, yung kanyang pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo, at yun ay gusto niyang tapusin ang kanyang misyon. Ang problema, para din yung tatulad sa simbahan na pinag-uusapan kanina Habang may mga taong nagmimisyon, kinaiinggitan. Habang may mga taong nagnanais na makapaglingkod ng tapat sa simbahan, ang dami mong kalaban. At habang ikaw ay gumagawa ng kabutihan alang-alang sa sambayanang Kristiyano, ang daming pumupuna at pumupukol sa iyo. Kaya ano sabi ng ating Panginoon, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Marami naman po talaga habang kasing nakikita nila na may mga tao na mayroong ibinibigay na espiritong karunungan ng Diyos. At ang karunungan itong ibinigay ng Diyos sa kapwa nila Kristiyano, dito lalo tumitindi yung galit ng iba
tumitindi ang galit sapagkat yung inggit sa puso nila hindi mawala-wala. Dahil hindi nila magawa, galit yung ibabato sa'yo. Kaya yun po ang malaking problema natin, mga minamahal kong mga tagapakinig. Sana po, matutunan natin kung may nakikita tayong kabutihan at nakikita natin may gumagawa para sa ating simbahan, para sa ating community, ng ikaayos at ikagaganda ng ating simbahan at pagkakaisa ang naririto. Dapat po tulungan pa natin isaayos ang ating simbahan. Ayusin ito na nagkakaisa. Huwag pumpunain ang kumikilos para sa ikabubuti ng ating simbahan. Bagkos tulungan po natin. Kuya Bert, ano po inyong pinaliho dito sa tungkol sa pinakahuli na ito sa chapter 13 ng pag-ibig ni Jesus sa Jerusalem? Alam mo, Kuya Min, ang naka-struck sa akin dito yung sabi ng Panginoon na gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Alam mo, Kuya Min, natatandaan ko kasi yung mga sisiw, yung inahin, di ba? Kapag dating na ng alas 6, o yung magtatakip siling na, ang lahat ng kanyang mga sisiw, kung wala pa, tinatawag niya At pagkatapos yun ay linilimliman niya upang ang anumang maaring mga magiging salot sa kanyang sisiw ay hindi makapanila, lalo na yung mga daga. Kasi nandun siya sa ilalim ng kanyang mga pakpak na dinulukuban niya. Alam mo, may kaugalian, Kuya Min, ang mga ina natin noong unang panahon, tandang-tanda ko. Pero nakakalungkot ngayon, winala na ito Noong unang panahon, lalo na nung kami maliliit, pagdating ng orasyon, kailangan lahat kayong magkakapatid ay nandun na sa bahay upang magdasal kayo ng orasyon. Bakit? Kasi yun ang turo ng mga nanay natin noon. Kaya noon, wala kang makikitang mga bata na hindi masunurin sa kanilang mga magulang, na hindi nagmamahalan. Pero ngayon, nakakalungkot. Ang tungkulin ito ng mga magulang ay hindi na nila naisasagawa. Kung minsan nga aabuti ng alas 11, alas 12, alauna, ng madaling araw ang kanilang anak, hindi pa nila hinahanap Pero kapag ito'y nadisgrasya, sisi na sisi sa gobyerno Nakakalungkot po. Sana yung tungkulin natin bilang mga magulang natin, katulad ng halimbawa ito ng ating Panginoon. Kung tinitingnan natin ang ating mga anak, pagdating ng alas 6, tinitiyak ko sa inyo, walang adik ngayon, walang mga krimen ngayon. Kung yung mga unang kinaugalian ng mga matatanda ay ating naisasagawa. Pero ngayon, hindi na uso yan. Hindi po. Kasi hinahalimbawa ng Panginoon na itong mga tao ay para silang nilulukuban niya, nililiman, pero ayaw sila. Yun ngayon ang nangyayari sa atin. Ayaw nating magdasal ng orasyon sapagkat sinasabi ng karamihan, hindi na uso yan. Okay.